21 na ako at hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend since birth. NBSB kumbaga. Nakafocus kasi ako sa pag-aaral at takot din kasi akong masaktan. Sa ngayon tapos na akong mag-aral at nag-start na rin akong magtrabaho. Ang problema ko ngayon ay balak akong ipakasal ng parents ko sa anak ng kaibigan nila. At hindi ko pa nakikita in person yung lalaki. Kaya sinearch ko na lang at hindi naman ako nabigo at nakita ko agad. Nagulat ako kasi kahit na hindi pa ako nagkaka-boyfriend ay marunong naman ako mag-identify ng gwapo. At isa siya sa gwapong nakita ko. Na-attract ako sa kanya at aminado naman ako, pero ganun na lang ang dismay ako nang makita ko ang relationship status niya kasi meron pala siyang girlfriend. Kaya tinanong ko si Papa, sabi naman ni Papa kaya raw bala kaming ipakasal ng parents ng lalaki kasi raw ay ayaw ng mga magulang ng lalaki dun sa girlfriend nito dahil dalagang ina raw ito at nanggaling sa broken family. Piniem ko siya pero never talaga siyang nagre-respond sa mga chat ko. Kahit nga friend request ko ay hindi niya rin pinapansin. Kaya nag-stalk na lang ako sa Facebook niya. Nalaman ko na ang girlfriend niya ay katrabaho niya rin pala. Pero ang anak niya ay nasa mga magulang ng babae. Tingin ko'y nasa 5 taon na yung anak ng babae. Nakikita ko sa mga tag ng babae na masaya sila sa relasyon nila. May mga post yung babae na nagbibideo call ito sa anak kasama ang lalaki na balak ipakasal sa akin. At kamakailan lang ay ininform ako ng mama ng lalaki na uuwi na raw ang anak nito next month. At pag-uusapan na raw yung kasal namin ng anak niya. Naguguluhan ako at iniisip ko pa lang na magpapakasal ako sa lalaking hindi ko man lang nakilalay, parang natatakot na ako. At tinanong ko ulit si Papa kung bakit siya agad pumayag. Sabi niya wala naman daw akong boyfriend. At may halong negosyo kasi ang deal nila. Bilang anak naiintindihan ko naman yon at hindi naman ako suwail na anak. Honestly, okay lang naman sa akin na yung parents ko ang mamili ng mapapangasawa ko. Ang problema ay may mahal na yung lalaki at ayaw ko namang maging dahilan ng paghihiwalay nila. Ayokong makasira ng relasyon at first umayaw ako pero sabi ni Papa tapos na raw ang kasunduan at hindi na raw mababawi ang napag-usapan. At sa ayaw at sa gusto ko'y matutuloy raw ang kasal. Sa ngayon itinatry ko pa rin kausapin yung lalaki pero kahit anong gawin ko'y hindi niya talaga ako pinapansin. Malapit na rin siyang umuwi at aminado akong nai-excite ako na medyo natatakot kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako yung gusto. From our letter sender, Shirley ng Mindanao. Pinakamahirap sa lahat yung makisama ka sa taong ayaw sa'yo. Tayong mga babae, madali tayong mapalambot ng mga lalaki. Na kahit ayaw natin, makitaan lang natin ng kabaitan, siguradong matututunan nating mahalin. Pero iba ang sitwasyon sa lalaki. Mahirap pilitin pag umayaw, mahirap sumugal sa ganyang sitwasyon. Panghabang buhay ang papasukan mo, Charlene. Baka lang kasi ikaw yung maging kawawa pag dumating yung nandyan at nagsasama na kayo sa iisang bubong. Let's say kasama mo nga pero hindi naman ikaw yung gusto. Sana magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin ang nasa isip mo sa magkabilang panig. Maaari na makasal kayo pero sigurado ako na time will come na mafo-fall ka sa guy. Pero handa ka ba sa magiging resulta? Na may chance na hindi siya maging faithful sa'yo dahil alam mo na may iba siyang mahal. Mahirap kalaban ang puso ng taong nagmamay-ari na ng iba. Mag-isip ka habang may oras ka pa dahil walang ibang magsusuffer kundi ikaw. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Ang magiging mahirap lang sa sitwasyon kung sakali na ikasal kayo. Kung hindi ka mamahalin ng lalaki at babalik-balikan niya yung mahal niya kahit nakasal na kayo, masakit yon. You have the right to refuse. Kahit pa Muslim ka or Christian man, kahit pa parents mo pa, nasa sayo pa rin ang desisyon. Pero kung andyan na yan at wala ka nang magawa, dapat meron kayong getting to know stage before man lang kayo magpakasal. Tuusin nyo yung mga sarili nyo. And if things don't go well, that's fate. Walang maikakasal kung ayaw ng isa. Buhay mo yan. Ikaw ang makikisama at hindi ang mga magulang mo. May trabaho ka na at nasa tamang edad ka na, may karapatan ka ng pumili kung anong buhay ang gusto mo. Yan ang ipaintindi mo sa mga magulang mo.